nga ano, bali, simulan natin kay Mayor Basti or Sebastian Z. Duterte. Tapos ang kanyang ano naman, Vice Mayor ay si Honorable Rodrigo S. Duterte. So, the second. So, itong si Rigo Duterte, ano siya ha? Apo ni Tatay Digong, anak ni Kong Pulong. Di ba? Galing, no? Galing ng mga Duterte family. Talagang nagbunga or yung kailang ano, yung kailang mga binhi ba, no? Yung mga similya, yan, no? Gaganda ng mga similya, ang pupugi, tatalinot, mga magigiting na lingkod bayan, magaling. So let's go to ano, councilors. So magsimula tayo sa first district. So saan ba tayo bumoto, no? So yan. Binoto ko yan si Melchor Kitain. Acosta, of course. Oo. I think si Acosta lang yung namumukod tangi rito na hindi siya hugpong ng pagbabago, something like that. Basta parang iba yung kanyang ano, iba yung kanyang line up ng kanyang parang partido, o iba yung kanyang partido. I don't know kung independent siya or something, no. Basta binoto ko pa rin siya kasi kahit paano, ano yan eh, parang nakatatak sa akin yung kanyang nanay. Okay. So yan, so si Bunggo yan, di ba? Ano yan, mga old names yan when it comes to public service dito sa Davao City. Bunggo yan, baby. Oh, si Bonnie Militar. Alright, shout out. Okay, shout out. Ibuyan, ayan. So, Councilor Ibuyan Ocampo. Yan si Ocampo pala. Dating ano yun to ha, news anchor to sa Davao City. GMA. Tama ba? GMA Davao. So, nag-resign yun siya. At yun na nga siguro. Hindi ko alam, may akin-akin lang to. Siguro, pag ako naman ay nasa isang institusyon, nasa isang organisasyon, nasa isang company na walang ibang ginawa kundi siraan ang mga Duterte na aking nirerespeto at hinahangaan dahil sa magandang gawa nila, parang ganon. So ako yung magre-resign din at ito naging ano siya, membro na siya ng ano natin ngayon, City Council. So Pamela Librado. So siya ngayon ang sila ang ano natin, 6 councilors for first district at meron naman tayo sa second district. So ito si Diosdado Mahipos. Ang second district is yun yung ano ha, mga Buhangin district ganyan. Buhangin, ano pa ba mga barangay sakop no sa second district. So, yan si ano Mahipos. Ano yan, abogado, magaling yan, magaling na ano yan. Abogado, magaling din na konsehal. Loki lang din yan, hindi siya mayabang unlike sa ibang mga konsehales, unlike sa basta nito ko lang lately ko lang nalaman na abogado pala siya, pero ang galing niya, magaling. Loki lang. Mataas din ng ano, humorous din na tao. Shout out kay ano, Councilor Mahipos. Diosdado Mahipos. Nakakatuwa to kasi meron siyang standee, life size standee na nilalagay sa gilid ng kalsada somewhere in Buhangin. Tapos ang maraming mga na-scam na mga jeepney driver, mga van driver, tsaka mga buses na hinihintuan siya. Kasi ang kanya kasing ano, life standee kasi nakakaway siya parang ganun, hi, parang ganun. So akala ko mara. Life standee lang pala. Anyway, so yun si Bunggo yan. Bunggo yan. Pamilya Bungguyan, magaling yan sila. Baghilod. Si Mark si Al Ryan Alejandre. So yung mga ano natin, yung mga nakikita nating mga paligsahan, mga kompetisyon, mga party, basta yung ano, yung mga events dito no, mga ang tawag diyan, entertainment events. So siya ang nasa likod niyan, si Al Ryan Alejandre. Ayan, Danilo Dayang Hirang, yan, mga Dayang Hirang family. Shout out Arnulfo Ricardo Cabling. So yan po yung ano natin ha. For today's video, nag-tour tayo sa Sangguniang Panglungsod. Arnulfo Ricardo Cabling, 12 Apostol, ang mga konsehales natin from 2nd District. 7 pala, 7. Akala ko na 6 lang. Okay, so we have 3rd District naman. Ito yung medyo malalayong lugar na to, no? Like mga Toril District, mga ganyan, no? Mga Kalinan, somewhere malalayong lugar to dito. So Alberto Ongab, okay, shout out. Villafuerte, hindi naman siguro to kagaya ng mga Villafuerte ng Camarines Sur, no? So shout out. So hindi ko na masyadong familiar sila kasi nga medyo may kalayuan na yun, no? Toril. Pero yung mga taga Toril, Kalinan, Tugbok, mga Baguio District, so sila yung mga nakakilala dito sa mga konsehalis nila. So Ongab, Isidro Ongab, I don't know kung kaano-ano niya si Congressman Ongab, no? Kung kamag-anak niya ba, pinsan, kapatid. Okay, so eto si Advincula, syempre sikat yan. Si Bay Hondra Cassandra Dominic Advincula. So si Honorable Bay Hondra is ano siya, no? Muslim. I don't know kung balik Muslim, pero pangalan niya kasi Bay. Bay kasi from the word ano, parang kung sa Bisaya merong Inday, sa Muslim naman is merong or Islam or Muslim. Paki-correct na lang ako diyan kung alin ba tama diyan.
So ang bay is ano siya, Inday sa Bisaya, parang ganun. Nining naman sa Nini or Nining sa Tagalog. So yun, bay. So pag sinabing bay, means special yan. Endearment sa isang Muslim na babae sa kanyang pamilya at komunidad. Okay, so Antoinette Principe, shout out, no? Rachel Sosobrado, shout out. Villafuerte ulit, Baluran, and Dalodo Ortiz, shout out sa inyo lahat dyan, no? Mga district, 3rd district councilors. And of course, we have sectoral representatives. Meron tayong January Duterte, Honorable. Wait lang, sectorial representative. Ano bang sector meron hinahawakan ni Honorable January Duterte? Si January Duterte, napagandang ano yan, ha? Babae na inasawa ni Congressman Pulong Duterte. O, di ba? In short, siya ang misis ni Congressman Pulong. Magaganda at gwapo. So, made in heaven. So, siya ay nanunungkulan bilang barangay captain sa Barangay Talumo, Davao City, 1st District. I don't know kung siya pa rin ba ang ngayon, barangay captain. Kaya comment nga dyan sa mga taga Talumo. Hindi pala barangay Talumo. It's Catalonan Grande. Talumo District. Ayan, Catalonan Grande, Talumo District, 1st District of Davao. Honorable Christine Abdul Mercado, Iski. Okay. Baka sangguni ang Association of Barangay Council. Tama ba? Pwede no. So, si Ma'am January ang may hawak dyan. And Christine Abdul Mercado, magandang dilag din, no? Si Ma'am, shout out. Iski naman. And of course, meron tayong Demetrio Bolo Sr. Ito yung sa Ubumanobo. Wait lang, hindi. Ubumanobo, Matigsalog, Ata Tribe. Kaya comment nga dyan kung anong tribo nga ulit si Sir. So ibig sabihin sa Lumad Tribe, sa Ipis o Ipis ba or Lumad Tribe, basta sa tribo ng Davao, mga Lumad Tribe. So siya yata ang pinaka overall na pinaka head, no? So kasama na diyan yung 7 tribes of Muslims. I don't know kung kasama ang mga Muslim dito, ha, mga tribal sa tribal council. Baka iba rin yung sa Muslim kasi sa Muslim meron silang 7 tribes, no? Bang sa Iran noon, bang sa pero bakit wala dito, no? So ibig sabihin siya ang pinaka leader ng buong council ng ng mga tribo. 7 tribes of Muslims, tapos 5 tribes naman sa mga Lumad. Okay, so yun lang, ha, ang natin dito, nagiging tour. So yun po yung incumbent officials Davao City. Pero alam nyo, dito lang din naman tayo sa Sangguniang Panglungsod, nakapasok lang din naman tayo dito. Tingnan natin itong mga gallery of legislators. Oo, so tingnan natin kung sino mga andito. Oo, sino ba sila? So we have 12 Sangguniang Panglungsod. Teka lang, saan tayo magsisimula dito? Marami-rami to, no? Oo. Marami-rami rin to dito. Saan ba magsisimula? Sa pinaka first ever kung saan si Tatay Digo nagsimula. Tignan natin. Ano sa tingin nyo? The mayors and vice mayors of Davao City. Okay, dito tayo sa mayors and vice mayors of Davao City. So okay, so let's go back to 1937. So I think nung nagsimula ang cityhood. So 1936 or 37 yata ang wait lang. Ano bang celebration natin sa Davao City? It's 89. Wait lang, hatin na natin sa Wikipedia. Okay, ang cityhood is confirmed March 1, 1937. So ibig sabihin kung saan kaya ito tinawag na Davao City Mayors and Vice Mayors kasi siguro dahil sa kung kailan naging city, no? So kung Municipality of Davao, naging munisipyo ba ang Davao dati? I don't know, no? So bago siya naging city. Okay, let's go to Mayor Santiago Arsiaga. Ayan, Arsiaga Street. Kaya pala mayroong Arsiaga Street dahil meron tayong Arsiaga. Ito yung gallery ng Davao City Mayors and Vice Mayors. So, nagsimula si Mayor Santiago E. Arsiaga. F. Arsiaga is 1937 hanggang 1939. So, that's 2 years. So, ibig sabihin pala, siya ang pinakaunang city mayor of Davao City. Okay, so Mayor Agustin Alvarez naman. Hindi siya masyadong wala akong nakita. Alvarez Street, meron ba? Alvarez Street, meron ba sa Davao? Parang wala masyado, no? Wala akong masyadong narinig na ganyan. So, nagsilbi siya as mayor sa loob ng 1 taon mahigit. Mayor Pantaleon Pilayo. Ayan, Pilayo Street, no? Downtown area. So, meron siyang pangalan. Magaling, at least yung mga pangalan nila sabit sa ating mga streets, corners, mga ganyan ng mga, at least hindi pangalan ng mga banyaga. Tama ba? Okay. Pilayo. So, Ubusa.
Mayor Alfonso Abusa. So hindi ko siya masyadong narinig. Wala akong nakitang mga kalye, no, na nakapangalan sa kanya. Si Sarinas, wala rin, no, wala akong nakita sa kanya. Si Indrega, 1945. Ang bilis lang pala dati, no. I think, di ba, nabago ang constitution during kay Cory Aquino, 1987 constitution. Binago niya, parang doon yata nasisimula yung 3-year terms ng mayorship. So dito, napapansin natin parang every 2 years lang or 1 year mahigit. But ang bilis, anyari? Ano meron? Tas may gera, no. So ito yung mga mga pre-war, bago maggera, tama. So 1944. Sarinas, ito gera na to, 1945 or after. Di ba 1944, 1945? Ba yan? Anyway, so Indrega 1945, 46 naman si Pilayo ulit. Pantalyo Pilayo, so pangalawang beses ulit lang. Senior, okay. Mayor Pantaleon A. Pilayo. So siya nga, no, nabagong lang itsura. Bata pa siya dito. Ito, medyo nag-mature na siya. Okay, so ito naman si Mayor Apolinario Cabigon. So hindi ko nakita yung kanyang pangalan sa mga kalye. Ito naman si Villafuerte. So baka ito si Villafuerte, tatay ng dalawang Villafuerte ng 3rd District ng Davao City. Wait lang, 3rd District pa sila pareha. Tama, no? Dalawang Villafuerte. So baka tatay nila to or lolo, si Villafuerte. Mayor Leon Garcia. Ayan, sikat yan. Taga-sangka sa Davao City. Sa ano po, Barangay Leon Garcia. Sikat yan. Carpenter kung tawagin ang lugar ng Leon Garcia. At saka Salmonan, mga ganyan. Mayor Bernardo Tivis. Okay, kano-ano kaya ito ni Tivis ng Negros Oriental. Sarinas naman. Yan. Mga taon na yan, hindi pa ako yan eh. Wala pa akong kamalayan dyan. Nasa ano pa ako? Nasa Galaxy. So, Julian Rodriguez. Itong Julian Rodriguez, mayroong pangalan na Julian Rodriguez sa may Maa, no? Maa Road or also known as Julian Rodriguez Road or Avenue. Okay, 1955. No, ang tagi-isang taon lang, no? Ang bilis lang nila ng kailang shifting. Ito na, 1956 to 1959. So ito para nasa mga 3 years mahigit. So si Puras, ayan, Puras Street meron din. Dalawa sila, Carmelo. Ano lang, siya pa rin 'yun. Mayor Carmelo, re-electionist. Alright, okay, ang galing, no? So magaling pala si Puras at na-re-electionist siya ng ng mga taga Davao back in the 50s and 90s. I mean 60s, no? Nice one. Okay, so ito si Mayor Carmelo Puras ulit, no? Ano niya si Tatlo. Ang galing Wait lang, ang galing Ugi, at ugi pa din siya dito. So 3-year terms talaga siya, no? Tinapos. Magaling. Ibig sabihin pala, hindi akala ko kasi I think Duterte lang yung may gawang ganun. 'Di ba? Nakagawa ng ganun na 3-year terms talaga sila. Nakakatawa, ang galing. Masaya ko na nakita na at least pala sa Davao City meron din palang parang Duterte din style na yan nga na i-re-elect sila ng 3 beses, 'di ba? So natapos sila ang kanang mga terms. 3-termer talaga. So Mayor Elias Lopez, ito si Elias Lopez, iconic daw to dito according sa kanila kasi 1971 di pa ako pinanganak niyan. So according sa mga nagko-komento ng mga naka-witness sa kanyang time, iconic and historic daw kasi first ever lumad sa Davao native dito pinanganak, dito lumaki na naging mayor. So ibig sabihin itong sila ay mga mga dayo, mga Cebuano yan, madalas Cebuano or Ilonggo o di ko alam kung anong mga ethnicity ang pinanggalingan nila. So Luis Santos naman, okay, na-re-elect pala siya 2 beses, no, na naging mayor. So April 1981, 1986. Pero from the word Lopez, no, hindi din siya ganun ka legit kasi itsura pala ni Sir, mayor. Siya, hitsurang talaga siya, tisoy. So hindi siya lumad. Siguro dito lang pinanganak. So yun, lumad na rin. Ibig sabihin is native. Okay, so ito naman sila is siya. Insulares pala tawag dyan. Insulares means dito siya, ang kanyang mga magulang ay hindi native sa Davao o ano pa man, pero siya, dito siya pinanganak. So Insulares na siya, Mestizo, Tisoy na dito pinanganak. So yun, Insulares. Davao City Mayors pa rin tayo dito. So ito na, Robillar 1988, 87, 88, no? Jacinto, yan, maka Jacinto Street pero hindi apelyido ang Jacinto. Anyway, so balikan natin dito. Meron tayong Duterte, tuloy pa rin tayo, no? So 1988, 1992 it's Mayor Rodi Duterte. Tapos 1992 hanggang 1995, so re-elect ulit siya. So 2 term na hanggang sa matapos ang 3 term niya noong 1998. So noong 1998 ito may kamalayan ako dito. Kahit dito meron kamalayan pero wala ba, bata lang ko niyan, laro-laro ganyan, ligo ng dagat ganyan, mga saranggula.
So dito medyo may isip na ako niyan na doon ko naririnig yung talagang mga balita kasi nakikinig kami ng balita, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo. So araw-araw talaga may mga patayan, saksakan, rape, kawawa, mga estudyante na inisnatch ganyan. Basta ganun, maraming mga heinous crimes sa Davao City. So yan yung time na hindi pa pala sa time niya, mayroong ito hindi dito pala 1998. Wait lang. Okay. So ito yung mga time parang naalala ko parang umalis siya data sa ano sa Davao as parang nag-resign siya as mayor, tama ba? Tapos nag-ano siya naging judge o ano ba tawag diyan sa prosecutor, I don't know. Tapos siya parang pumalit siya sandali, parang sinubukan siya ni Tatay Digong muna na ano parang sige, ikaw muna ang caretaker, ipagpaubaya ko muna sa iyo. Tapos ito, nire-elect muna si Di Guzman. Oh, so naging mayor siya. So ito na yung time na ito yun, ha. Ito na yung may kamalayan na ako diyan. So elementary days ko to. Nalagi kong naririnig sa Bombo Radyo. Yan nga araw-araw may nasagasaan o may basta kinakawawa lagi yung mga walang kalaban-labang mga bata, babae, buntis, senior citizen, mga ganyan. Yung mga naghahanap buhay lang ng tama, ng patas, tapos inaagrabyado ng mga tarantado, yung mga ganon. So yan nga, bumalik si Tatay Digong by 2001, 2004. So Mayor Rodrigo Duterte ulit ng 2007. Ito na, so working na ako dito. Nagtatrabaho na ako dito, no. So medyo medyo may kamalayan na, nararamdaman ko na yung pressure sa mundo, sa buhay na kahirapan. Mahirap magtrabaho tapos di pa naman sa ganun kahirap trabaho kasi nga more on enjoyment lang, trabaho lang para may pambiling panggala ganyan. So pero medyo may may awareness na ako sa politics o sa pangyayari sa Pilipinas. Although hindi pa ganun kalalim. In fact, na brainwash pa nga ako, no, na iboto ko pa nga si Pinoy. Ay, hindi pala, sorry ha, hindi ko pala pinoto si Pinoy. Ang binoto ko that time ay si Erap Estrada. O, yun ang pinaka first ever na botante na ako noon. Oo. 2010, 2009 ba yun? Kailan ba yun? O, yun. So, Duterte 2007. Tapos 2010 ulit dito siya as mayor pa rin. Tapos nung 2010 naman, di naman siya kasi pwedeng tumakbo ulit kasi nasa constitution natin na 3 beses lang dapat ang mayor, tapos yan, pahinga. So si Sara Duterte, ang ganda niya, no? Bibi Sara ngayon. Siya yung tumakbo as mayor that time. Tapos, pero dito kasi pagkakaalam ko, vice mayor. Siya ang mayor, siya ang vice mayor. Nung time na to, 2010, tama. Tapos, nung di na siya pwede tumakbo, siya na yung nag-mayor. Diba ang galing ni Bibi Sara Duterte, no? Hindi siya talagang mukhang hindi talaga siya asungot. Yung gaya na ibang example si Mrs. ni Ace Barbers, di ba? Nanalo siya kasi yung kanyang mister, congressman, umalis siya, pumalit, parang ganun. So dito sa Davao City, hindi ganun ang case ho dito, ha. Bago muna siya mag-mayor, nag-vice mayor muna siya. So si Basti Duterte, ganun din, bago siya nag-mayor, nag-vice mayor din muna siya ng kanyang ate. Parang parang internship, ganun. So okay, balik na tayo, diretso to kay Tatay Digong. So 2016, siya ulit ang nag-mayor. Oo, kasi parang wala pag si Bibi Sara Duterte ang mayor, wala. Tatay, gatas, mayor anak mo. Walang tatay-tatay, trabaho to. Di ba? Ang galing. Ang galing ng mga Duterte. So, parang sa business din ganyan. Pag sa negosyo, walang anak-anak, walang kapakapatid. Business is business. So, sa sa katungkulan bilang mayor, so, walang tatay-tatay dito. Ako ang mayor. So, kung gusto mong ikaw ang masunod, tumakbo kang mayor ulit. Ganon. Ayun, so, nag-mayor na siya 2016. Pero di ko alam kung yun yung rason, ha. So, nag-mayor siya ulit. Tapos, vice mayor si Bibi Sara Duterte. Okay? Tapos, or di ako sure ha, basta nag-mayor siya or whatsoever, basta kayo na bahala dyan mag-correct sa aking mga sinasabi. Mayor Sara Duterte naman ulit noong 2019, ito na 2016, 2019, so hanggang 2019 to 2022, di ba? Ang ganda talaga ng natin, no? Baby Sara Duterte. Tapos yun, itong time na to, nag-vice mayor, si mayor natin ngayon. Vice mayor, tapos nag-mayor. Wait lang ha, paano ba? Vice Mayor. Tama nga, Vice Mayor. Basta Vice Mayor dito si Kong Pulong. Tapos ito naman ang Vice Mayor ay si Basti. Ngayon siya ng Mayor. Galing. So yan yung natin, mga mayors since 1937. So nakapag-boto tayo ng ang mga taga Davao ng ilang mayor. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 34 mayors ang naihalal ng mga taga Davao. Okay, so let's go to Davao Davao City Vice Mayor. So ito na yun, tingnan natin dito kung ilang beses nag-Vice Mayor si Sara Duterte. Ayun na nga. Unang mayor. 2007 yun lang ha. 2010, 2013 siya nag-mayor. Ibig sabihin,
2007, 2010 siya nag-vice mayor, di ba? O, tama nga ako, hindi nga sungot, hindi nga talaga sakim sa kapangyarihan ng mga Duterte. Kahit sa presidente, di ba? Isang ano na lang talaga dapat, isang i-claim niya lang sana. Oh, tumakbo na sana nung 2022. Wait lang, 2022. Tama. Nung 2022 kung presidente ang tinakbo niya, panalo to eh. Yun eh, nasa harap niya na. I-claim niya na lang na oo, sige ako na ang presidente, pero hindi niya ginawa kasi meron nga siyang hindi na wala siyang delikadesa kasi meron naman talaga siyang kakayahang mag-run ng Pilipinas kasi nga sa laki at lawak ng Davao City kaya niyang natanggal niya ang insurgency free ang Davao City, debt free ang Davao City, one of the wealthiest city in the Philippines, number 5. Ang dami niya mga award, parangal, no, international and local as mayor, no. So most friendly city, most child friendly city ang Davao City sa kanyang pamumuno. Ano 'yun? Walang ano 'yan. Hall of Famer, ganyan, 'di ba? So magaling talaga siya pero hindi niya kinuha kasi gusto niya muna talagang pag-aralan. Oo, gusto niya mag-OJT as vice president, ganyan. Yan nga lang talaga sa sobrang tiwala nila sa mga Marcoses kasi akala na siguro lahat ng tao sa mundo ay mapagkatiwalaan. Akala na lahat ng mga tao sa mundo ay kagaya sa kanila na hindi traidor. O yan pala, nagkamali sila kasi mayroon pala talagang traidor na walang sukdulan ang pagka-traidor. Yan ang mga Marcoses. So yun. So nag-vice mayor muna siya. Tapos ito naman ang vice mayor niya ng si Tatoy. Hindi. Yun. So that will be all. Thank you for watching. Okay na tayo dito. Davao City Vice Mayor. So yun, si Kong Kulong. Dalawang beses pala siya Vice Mayor. So nag-Vice Mayor siya sa time ng kanyang tatay yata to, no? Tatay. Tapos ito si Ben Alag. Nag-Vice Mayor pala siya kay kanino? 2018, 2019. Kay VP Sara Duterte. Wait lang ha. Asan ba si Sara Duterte ng dito? Nag-Mayor. 2016, 2019. Si Alag ay 2018, wait lang, 2018, 2019, ang mayor dyan ay si Sara Duterte ang mayor. Wait lang, asan na yun? Basta, okay, alam ko na. Ito pala siya, naging kaya ito naging vice mayor kasi nag-resign. Oo, nag-resign si ito pagkakalam ko to nag-resign si Kong Pulong Duterte. Tama ba? Basta nag-resign, something mga ganyang istorya, I don't know. Tapos yun, nagpaalipin siya kay himod-quit siya ni Martin Romualdez. Nilabanan niya as vice mayor sino ba? Si Rigo. Wait lang, sino ba vice mayor? No, it's Basti Duterte pala ang vice mayor dapat. Tapos si Tatay Digong ang mayor. Kaso nga lang nasa dahig so hindi niya magampanan ng pagiging mayor kaya siya ang kumuha sa posisyon. Siya yung nag-step up. Anyway, yun lang, no? So, that will be all. Thank you for watching and bye-bye. And ingats. Meron pa dito, dami pa tayong gallery. So, sige, part 2 na tayo. Ang haba ng natin, vlog, ang haba na ng natin mga kwentuhan dito. 12 sangguniang panglungsod, okay.